Habang naghahanda si Xiaokei sa kanyang ginagawang soundproof barrier at sinabihan nito ang kanyang kasamahan. Nahinay-hinay at hinaan lang daw nila ang kanilang boses at pakikipag-usap sa isa't isa, ilang sandali lamang at natapos naman nito ang kanyang ginagawa, isang malaking berdeng barrier naman ang bumalot sa kanilang base. Sa kabilang banda, hinawakan naman ni Commander Jigang sa balikat si Jiang Chen. At sinabihan pa niya ito, kung mayroon man, dapat mong sabihin sa amin sa halip na itago ito sa iyong sarili. Ngunit pinagpawisan naman ang ating bida, at nagdalawang isip ito kung sasabihin daw niya ang nangyari sa wilderness o hindi. Subalit wala nang nagawa pa si Jiang Chen kundi sabihin sa kanila. Nanlaki naman ang mga mata nila, matapos marinig ang binitawang salita ni Jiang Chen. Hindi sila makapaniwala na ang Shao family na Xin Empire. Saad naman si Commander Jigang sa ating bida, na si Luan Wus ay apo daw ng head ng Shao family na si Shao Yuanshan, ngunit napahawak naman sa ulo si Jiang Chen. Nasabi na lang nito sa kanila na, sa tingin ko, may nagawa akong malaking kasalanan para sa inyo. Sambit pa ni Commander Jigang. Kilalang kilala na ang pamilya Shao ay nakagawa ng maraming masasamang gawain, ang mga nakababatang henerasyon ng pamilya Shao ay gumagawa ng mga krimen sa mga nakaraang taon. Jiang Chen, ito rin ang itinuturing na gumagawa ng pinsala sa mga tao. Dagdag pa nito, bagamat ang pamilya Shao ay maaaring nakakatakot sa pagkakaalam ko, si Shao Yuanwus ang hindi gaanong nangangako at hindi gaanong pinapaborin. Sambit naman ni Tang Jin. Kaya ang matandang iyon na si Shao Yuan, maaaring hindi personal na kumilos. Kaya ang pagpapadala niya ng iba ay isang mamamatay tao. Saad naman ni Jiang Chen sa kanyang isipan. Bilang isang ulila kahit na may mga kapitbahay akong umaalalay sa akin mula pa noong bata pa ako, ito pa rin ang unang pagkakataon na naramdaman kong nasa bahay ako. Ngunit sambit pa ni Commander Jigang. Teka, kahit na si Shao Yuanwu ay hindi talented dapat ay nakapasa na siya sa pangalawang paglipat. Hinawakan naman sa balikat si Jiang Chen at sambit pa nito. Paano ginawa ng isang antas 17 ang unang uri ng paglikha ng paglilipat tulad ng pumatay ng isang pangalawang antas ng paglilipat 30 na uri ng labanan? Subalit pinagpawisan naman si Jiang Chen at sinabihan niya si Commander Ji na kumalma lang ito. Kaya lang daw niya napatay si Yuan Wus. Dahil may tumulong lang daw sa kanya. Napahawak na lang sa ulo si Jiang Chen at napangiti na lang. At nahihiya niyang sinabi sa kanila na ang tumulong daw sa kanya ay kabilang sa Luo family, walang iba kundi si Luo San daw, na isang defense type. Nabigla naman sila sa kanilang narinig. Subalit kilala pala nila ito bilang isang pinakamayaman na businessman. Ang Luo family, at kilala din nila ang nag-isang anak nila na si Luo San daw. Natawa naman ng malakas si Commander Jigang matapos nitong malaman, saad pa nito. Hindi naman daw masama. Kahit na ang pamilyang Luo ay hindi isang pamilyang lumalaban, walang tatalo sa kanila pagdating sa kayamanan, kung mayroon kang anumang mga paghihirap balang araw, ang pamilyang Luo ay hindi tatayo lang basta may nagawa kang tulong at kabutihan sa kanila. Subalit sinabihan niya si Jiang Chen. Teka, kung defense type si Luo San daw, hindi siya magkakaroon ng maraming attack powers, ibig sabihin ikaw ang kumitil sa buhay ni Luan Wus. Hindi naman nag-alinlangan pa ang ating bida at lantaran nitong sinabi ang kanyang tinatago na dalawa ang kanyang profession, agad nitong nilabas ang poison sa kanyang kamay at nakita naman nilang lahat. Subalit gusto naman hawakan ni Commander Ji ang poison na inilabas ni Jiang Chen, ngunit agad naman inilayo ng ating bida ang kanyang kamay. Sinabihan niya si Commander Ji na, hindi lang ito basta poison. Subalit nanindigan naman si Commander Ji, at nagawa pa nito makipagkamay kay Jiang Chen, pinalandakan pa niya na hindi daw mapipinsala ang kanyang defense. Ngunit si Tang Jin naman ay tinitigan nito kung ano ang mangyayari sa pinagyayabang nitong defense. At nangyari na nga ang inaasam nilang resulta. Nagtamo ng pinsala ang kamay nito. Hindi naman umubra sa kanya ang poison mist ng ating bida. Namimilipit naman sa sakit si Commander Jigang. Tawang-tawa naman si Tang Jin sa naging resulta ng dalawa. Ngunit inaalisa naman ni Chu Bulang ang poison na nasa kamay ni Commander Jigang. Agad naman tinawag nito si Xiaokei. Tinawag nito upang gamutin ang kamay nitong napinsala. Agad naman lumapit si Xiaokei at agad nitong ginamo. Sinabihan ni Jiang Chen si Commander Jigang.
na sa umpisa palang sinabihan na nito na iba ang kanyang poison sa lahat ng poison. Sumagot naman si Commander G. Saad nito, ito ay magandang uri ng poison. Ang mas maraming mga kasanayan na mayroon ka mas masaya ang iyong tiyuhin. Dagdag pa nito, gayunpaman, kung saan, kahit na mayroon kang magandang talento pagdating sa mahalaga. Tulad ng pamilya Xiao, kalimutan natin ang tungkol sa pagpaparehistro para sa kampo ng Chanzhou. Bagamat maaari tayong makakuha ng maraming magagandang mapagkukunan, naniniwala akong lalahok din ang pamilya Xiao, hindi tayo maaaring makipagsapalaran alang-alang sa ilang mapagkukunan. Sumagot naman si Jiang Chen. Sambit nito, Tito anong klaseng resources ang sinasabi mo? Sumagot naman si Commander G. Ang makukuha daw nilang mga resources ay ang Beast Essence equipment at iba pa. Kung maaari kang magranggo sa tuktok, magkakaroon ng mga gantimpala tulad ng mga mahiwagang prutas at mga scroll ng Secret Realm. Kalimutan ito, hindi banggitin. Nanlaki naman ang mata ng ating bida, matapos nitong malaman ang mga gantimpalang makukuha, kung sakaling siya ay magtagumpay. Naging seryoso naman ang mukha ng ating bida, at napaisip ito. Ang mga mapagkukunang ito ay higit na mas mahusay kaysa sa pangangaso ng hayop ng mag-isa. Siguro sa oras na iyon ay makakagawa na ulit siya ng isa pang kaig. Sinabihan niya si Commander G. na kailangan niyang lumahok. Hindi daw siya natatakot sa panganib, may kumpiyansa daw ang ating bida na protektahan ang sarili nito. Nabigla naman si Commander G. Gang. Sa binatawang salita ni Jiang Chen. Pag-iisipan daw ni Commander G nito ng mabuti tungkol dito. Nalipat ang eksena sa Xiao family. Sa tabi ng kanlurang lawa, makikita natin ang isang lalaki na nagsasanay. Sa isang hampas lang ng kanyang sandata sa lakas nito ay nahati ang tubig sa dalawang parte. Subalit naantala ang kanyang ginagawang pagsasanay sa nagsalitang nilalang. Sambit nito, ang Young Master Bihan ay tunay na pinakamalakas na pagmamalaki ng pamilya Xiao. Ang iyong kapangyarihan sa pakikipaglaban ay umabot sa ibang antas. Ang lalaking ito ay ang hangal na Xiao family's heavenly pride Xiao Bihan. Ngunit imbes na matuwa ito, ay tila nainis ito sa sinabi ng nagsalita. Sumagot naman ito ng galit. Sinabihan niya ito na, huminto sa pagsasalita ng kalokohan, nalaman mo ba kung anong balita sa iyong inimbestigahan? Agad naman nilang niyuko ang kanilang ulo, sumagot naman ang kanyang hangal na tauhan. Young Master, nalaman ko na may negosyo si Young Master Yuanwo, sa isang babaeng nagngangalang Luo Sandao. Bilang karagdagan, minsang naglakbay si Luo Sandao na may kasamang lalaki na may pangalang Jiang Chen. Kilala daw ni Bihan ang babaeng iyon mula sa pamilyang Luo, walang gaanong kapangyarihan sa pakikipaglaban, kaya sino daw si Jiang Chen? Sumagot naman ang hangal nitong tauhan. Si Jiang Chen, na naokan lang bilang isang uri ng paglikha ng divine level, bilang isa sa Night Watch. Napag-alaman din na siya at si Luo Sandao ay nag-sign up para sa kampo ng Chanzhou. Pero sa ngayon, suspects lang ang 2 taong ito, wala pang conclusive evidence. Sumagot naman ang hangal na si Bihan na may ngiting nakakaloko. Sapat na ang hinala, at sa taong uri ng paglikha sa antas ng banal, iyon ay kawili-wili. Dahil nag-sign up sila para sa kampo ng Chanzhou, hindi ko na kailangan pang gumawa ng espesyal na paglalakbay para patayin sila. Sa kabilang banda, sinabihan niya si Jiang Chen. Kahit na pinarehistro na siya para sa Chanzhou camp, hindi pa daw mapalagay si Commander G. Gang. Kung sakali, makakita daw siya ng isang malakas na kakampi para sa ating bida sa mga aplikante. Dagdag pa nito, si Mo Hangqiu, ang munting prinsesa ng pamilyang mo, bago pumunta, dapat mong samahan siya sa isang lihim na kaharian, para mag-level up at magtatag ng isang relasyon ng maaga. Hinawakan niya sa kamay si Jiang Chen at nakangiting sinabi ni Commander G, na nabalitaan daw niya na hindi lang maganda ang hitsura niya, kasing edad din daw siya ni Jiang Chen, kapag dumating daw siya mamaya, gamitin daw nito ang kanyang kagwapuhan at subukan nitong ipanalo siya sa isang iglap. Subalit nahihiya naman ang ating bida. Sa sinabi ni Commander G. Gang, bigla naman may kumatok sa pintuan. At ilang sandali lamang at pumasok na ang kanilang pinag-uusapan na si Xiao Chu at kasama nito ang kanyang Uncle Li. Nagsaad naman si Xiao Chu, G. Gang, kahapon hiniling ko kay Tito Li na humiram ng isang tao sa iyo ngunit hindi ka tumanggi. Bakit nagbago ang isip mo ngayon?
Dahil ba sa isang gwapong lalaki, iba siya. Mula sa kanyang reputasyon, sumagot naman si Commander G. At inakbayan nito ang ating bida. Kahapon hindi ako pumayag dahil nagalit ako sa lolo mo, at ngayon pumayag ako dahil may karagdagang kondisyon, na isama si Jiang Chen. Sumagot naman si Xiao Chu, ibinibigay ko na ang level 30 Secret Realm Scroll ng libre. Kailangan mo pa bang makipag-ayos ng terms? Saad naman ni Commander G. Kinukuha ng lahat ang kailangan nila. Hindi ba't pinuntahan mo rin ako dahil naghahanap ka ng taong may maaasahang karanasan sa pakikipaglaban dahil pinaghihigpitan ng lihim na kaharian ang pagpasok sa hindi bababa ng level 50. Lumapit naman si Xiao Chu kay Jiang Chen at tinanong nito kung ano daw ang kanyang combat power. Sumagot naman ang ating bida, na siya ay nasa level 17 at isang creation type. Bigla naman si Xiao Chu at pasigaw nitong sinabi kay Jiang Chen, na isang baguhan daw siya na level 20, at ang isang creation type daw ay isa lang daw basura ay hindi ang walang silbi noon. Subalit sa kanyang sinabi ay nagalit si Commander G. Gang. Sambit nito, anong sabi mo maliit na bastos, kinalimutan mo na nga kung hindi tinawag na Tito G, sa iyong pagpasok. Paano ka makapagsalita ng ganyan? Ang aking Jiang Chen ay banal na antas at may dalawahang propesyon, naiintindihan mo ba? Nagsalita naman si Uncle Lee habang nakayakap at pinipigilan niya si Commander G. Saad nito matandang G mag-ingat sa iyong mga salita, si Xiao Chu kamakailan ay niloko siya ng kanyang kasintahan. Kaka-break up lang niya, kaya hindi siya stable, kaya pagpasensyahan muna, napal-ingan naman ang dalawa subalit. Nahiya at namula naman si Xiao Chu sa kanyang narinig. Habang natataranta ito, sinabihan naman niya si Uncle Lee na wag na nitong banggitin kahit kailan. Dahil ayaw na daw nitong marinig pa. Sa kabilang banda, sa Secret Realm, magandang nayon level antas 30, mga kinakailangan sa pagpasok hanggang 5 tao sa ibaba ng level 50, kondisyon ng clearance. 1. Patayin ang mga halimaw sa Guangming Village. 2. Patayin ang boss at sirain ang altar. Nagsaad naman si Duan Feng. Makinig kayong mabuti. Ako ang mangguna sa party sa pagkakataong ito. Tandaan kung hindi mo sinasadyang maiwan mag-isa at makatagpo ng panganib, bumalik ka agad sa teleportation stone, bagaman medyo mababa ang posibilidad ng Secret Realm mutation. Subalit sinabihan naman ni Chu Bulang si Jiang Chen. Alam ba nito kung magkano daw ang level 30 Secret Realm Scroll? Ito daw ay nagkakahalaga ng 1 billion. Subalit hindi naman pinansin ng ating bida ang sinabi ni Chu Bulang. At naka-focus lang ito sa mga paliwanag ni Duan Feng. Kung may mangyari, lahat ay dapat na agad na bumalik dito at lumabas sa lihim na kaharian. Subalit nagsaad naman si Xiao Chu at sinabihan niya ang ating bida na wag daw itong umiyak at wag daw itong pabigat. Baka daw magpakaladkad ito sa pagpasok nila sa loob. Napaisip naman si Jiang Chen at sinabihan nito na masungit at sira ulo ito. Bago man sila makapasok sa loob ng Secret Realm, ay sinabi ni Chu Bulang na paprotektahan daw nito ang ating bida. Ilang sandali lamang at nakapasok na nga sila sa loob ng Secret Realm. Subalit sa kanilang pagpasok ay nakaramdam ang ating bida na masamang kutob. Nagsaad mga ito, ang nayon daw na ito ay tahimik na ngayon ngunit nasaan daw ang lahat ng halimaw. Sumagot naman si Duan Feng. Malamang daw ay nasa loob sila ng mga bahay, at hahanapin daw nilang lahat. Ilang sandali lamang at nakarating na sila sa mga bahay. Dagdag pa nito, Bulang, Agro at tangke mo ang mga halimaw, ako ang magiging damage dealer. Xiao Kei, suportahan mo kami sa likod kasama si Jiang Chen at siguraduhing manatiling malapit, agad naman sumang-ayon si Xiao Kei. Makikita naman natin ang malaking bato na ito na may nakasulat na, Guangming Village, at may itim na enerhiya na pumapasok dito. At nang makalapit na sila dito, nagsaad naman si Duan Feng. May kakaiba sa stone plaque na ito, kaya mag-ingat lahat. Sambit pa ni Xiao Kei, nakakaramdam daw ito ng nakakapanghinang dark energy sa nayong na ito. Agad naman nag-cast ng spell si Xiao Kei. At sinabihan niya sila na hayaan daw siyang magbigay ng cleansing buff para sa kanilang lahat. Namangha naman ang ating bida. Saad nito isang kamangha-manghang buff daw ito, hindi lang nito nililinaw ang aking isipan, at nadagdagan din ang aking liksi at katangian at enerhiya. Subalit bigla naman dumilim at nakakatakot na dark energy ang pumapasok sa stone plaque. Sumigaw naman si Duan Feng.
na may hindi daw maganda ang nangyayari, at pinapabalik niya silang lahat sa teleportation stone. Ito daw ay isang mutan. Ang level 30 Secret Realm Beautiful Village ay sumailalim sa mutation at pinalitan ng pangalan bilang Dead Spirit Village. Bangungot ng Dead Spirit Village. Mga kondisyon ng clearance. 1. Patayin ang lahat ng Dead Spirit sa Guangming Village. 2. Patayin ang boss. Paliwanag, liwanag dissipates darkness bloom, ang mga pintuan ng Undead Kingdom ay tuluyang magbubukas. Subalit napunta ang ating bida sa loob ng silid. Sambit pa nito, ang Dead Spirit Village. Ang Secret Realm ay direktang nag-mutate mula sa ordinaryong antas hanggang sa nightmare level. Lahat ng iba ay nagkalat din sa pamamagitan ng mutation. Sa aking kasalukuyang antas, ang pakikipaglaban sa level 30 nightmare level, Secret Realm lamang ay maaaring masyadong mapanganib. Dapat akong makinig kay Brother Duanfeng at bumalik muna sa teleportation stone. Agad naman nitong sinipa ang pintuan, at sumambulat sa kanya ang isang portrait ng isang matanda at maraming nagkalat na kabaong. Dagdag nito, ito, walang daan palabas, nandoon lahat ng kabaong. Nag-i-imagine ba ako ng mga bagay o yung portrait na nakangiti sa akin? Bigla naman ngumiti ang matanda na nasa portrait. At ilang sandali lamang at nagsilabasan na ang mga halimaw. Ito ay isang Dead Spirit Level 30, kasanayan, banggaan ay bumasag sa katiwalian. Katangian, immune sa pangkalahatang pisikal na pag-atake. Napamura na lang ang ating bida. Dahil ito'y napalibutan ng mga Dead Spirit, naglabas ng poison ang ating bida sa kanyang kamay. Habang papalapit ang mga halimaw agad naman ginamit ni Jiang Chen ang kanyang poison, isang makapal na poison ang bomb-alot sa mga Dead Spirit. Hindi na nila namalayan na tumalon na ang ating bida. At ito ang ginamit ni Jiang Chen na pagkakataon para makatakas sa kamay nila. At nang makatakas na ito, agad naman siyang tumigil sa pagtalon sa itaas ng bubong. Sambit naman ni Jiang Chen. Alam ko, ang lason ay itinuturing na isang pisikal na pag-atake at hindi gaanong magagawa. Lumabas naman si Xiao Jio at ito'y natutuwa. Sinabi niya sa kanyang master na, nagugutom daw siya at gusto niya ng pagkain. Sinabihan naman siya ni Jiang Chen, maaari mong kainin ang mga ito, pero paano mo sila papatayin? Itinuturing na isang pisikal na pag-atake ang kakayahan nila. Subalit gusto naman ni Xiao Jio, nakainin silang lahat. Wala nang nagawa pa si Jiang Chen, kundi payagan sa kagustuhan ni Little Nine. Pumunta at subukan ito, pero kung hindi mo kaya wag mo pilitin ang sarili mo, tutulungan kita kapag nasa alanganin ka. Agad naman sumugod si Xiao Jio at pula ang mata nito at may nakakakilabot na ngiti. Tuwang-tuwa ito dahil makakain daw siya ng masarap. Sa sobrang bilis ni Xiao Jio, agad naman nitong napatay ang mga Dead Spirit. Masaya si Little Nine matapos niyang patayin ang Dead Spirit sa isang iglap lang, at marami daw siyang kakainin mamaya. Subalit na pagtanto ng ating bida, na halos nakalimutan niya, si Xiao Jio ay nagmula sa abyss at parang ang undead ay kabilang sa dark species. Pagkatapos makuha ang mga kasanayan sa ebolusyon at si Xiao Jio ay maaaring maging Panginoon ng kalaliman, ganap na mas mataas kaysa sa mga mababang antas na undead na nilalang. Dahil daw sa maaari silang kainin, agad naman naghanda si Jiang Chen at nagpalabas ito ng aura at poison. At sambit pa nito, lumabas kayo at kumain ng marami. Inilabas ni Jiang Chen ang kanyang hukbo na spider, sinabihan nito ang kanyang summon. Kumalat kayo at tandaan na huwag magpakita sa ibang tao. Agad naman sila sumugod ng sabay-sabay sa mga Dead Spirit. Ilang sandali lamang at sunod-sunod ang paglitaw ng system. Ang insekto ay nakapatay ng mababang antas ng Dead Spirit Level 30, 5,007 karanasang nakuha. At si Little Nine naman ang kanyang kasalukuyang devouring ay may lakas na 2,301 karanasang nakuha. Habang nilalamon ng poison ang Dead Spirit, nag-congratulations ang system sa kanyang pag-level up sa level 18. Ang lahat ng attributes ay nadagdagan ng isa, at ang kanyang proficiency points ay nadagdagan din ng 10. Sambit pa nito, napakabilis, sa loob lamang ng 10 segundo ay nakakuha ako ng higit sa 500,000 na karanasan at nag-level up. Ang lihim na kaharian na ito ay isang yaman lamang na iniikma para sa akin. Ngayon ay maaari na tayong pumunta at imbestigahan ang nakakatakot na larawang iyon. Agad naman nila nilapitan ang matanda na nakaportrait.
Nagbago naman ang ekspresyon ng mukha nito, kanina lamang ay nakangiti ito, at ngayon ay napalitan ng takot at kaba at ito'y pinagpapawisan. Nakangiti naman ang ating bida at sarkastiko nitong sinabi kay Xiao Jiu. Maaari mong tingnan ito kung maaaring mong kainin. Nagulantang naman ang matanda at ito'y natakot matapos nitong marinig ang sinabi ng ating bida. Subalit bago man nila magawa yun sa matanda ay agad naman nitong pinasabog ang kanyang sarili. Nagulat naman ang dalawa sa ginawa ng matanda. Natakot ang Necromancer Guard Level 35 Elite to Death 8,701 experience na nakuha. Wala nang nagawa pa ang dalawa kundi pagmasdan na lang ang portrait na nawasak sa sahig. Sa kabilang banda may isang dead spirit ang pasugod at naghahanda ng isang pag-atake. Subalit bago man ito makalapit, at hinampas na ito ni Duanfeng gamit ang kanyang magic weapon Longbao. Napalibutan na ng dead spirit si Duanfeng. At sambit pa nito, buti na lang may dala akong magic weapon Longbao, kung hindi ko na kayang harapin ang mga undead na nilalang na ito. Kamusta ang iba lalo na si Jiang Chen, hindi pa siya level 20. Kung may mangyari talaga sa kanya paano ko ipapaliwanag? Ito sa aming boss. Subalit nagulantang naman ito sa paliwanag ng Secret Realm, ang iyong kakampi ay nakapatay ng mababang antas ng Dead Spirit na level 30, 4,133 karanasang nakuha, ang kakampi mo ay nakapatay ng Necromancer Guard level 35 Elite 8,028 experience gained. Habang tumatakbo palayo sa mga Dead Spirit si Duanfeng, nasambit pa nito, ito ay mutated Secret Realm, na siyang agad na pumapatay sa lahat ng halimaw. Si Bulang, ay imposible ang kanyang pisikal na katangian ay napaka-passive, pero si Xiaokei, siya ay may mga magaan na katangian na maaaring pigilan ang mga halimaw, ngunit hindi niya mapatay ito sa isa sa kanila sa isang iglap. Ngunit si Jiang Chen, mas imposibleng isantabi ang mababang antas maging ito man ay lason o ang paglaki ng lahat ng bagay na wala itong epekto sa undead. Nanlaki naman ang mata nito matapos niya maalala si Xiao Chu, na baka daw siya ang may gawa kung bakit napatay ang Necromancer Guard. At sinabi pa nito si Xiao Chu daw ay talagang malakas. Sa anumang kaso, kung mayroong isang tao na madaling pumatay ng mga halimaw sa aming partido, nangangahulugan iyon na maaari naming iligtas ang iba. Jiang Chen, maghintay ka lang dyan at ako'y papunta na, ngunit sa kabilang banda isang individual na hawak nito ang kanyang braso at nagtamo ito ng maraming pinsala. Ngunit nagkamali naman sa hinala si Duanfeng na ang kanyang sinabihan na malakas ay nagtamo ng matinding pinsala sa katawan at ito'y sumisigaw. Habang hinahabol ito ng mga dead spirit, pasigaw nitong sinabi na, hindi daw siya maaaring mamatay, mayroon pa siyang nakatagong propesyon, gusto pa daw nitong lumahok sa kampo ng Chanzhou at buhayin ang kanyang pamilya. At malapit na itong maubusan ng enerhiya, hindi na niya magagamit pa ang kanyang bilis at kanyang kakayahan. Hindi, gusto na daw nitong umuwi sa kanila at ayaw pa daw niyang mamatay. Subalit napatigil naman ito sa pagsigaw matapos nitong makita ang mga dead spirit na tumatakbo. At nagsaad pa ito kung sino daw sa kanyang teammates, ang may kagagawa nun at pinatay ang ibang halimaw. At naramdaman ni Xiao Chu ang malakas na aura, kailangan lang daw niya magtiis ng kaunti saka daw ito maliligtas. Ngunit hindi na niya kinaya ang kanyang mga natamong pinsala at ito'y natamba. Ilang sandali pa ay nakalapit na ng tuluyan ang mga dead spirit sa kanya. At nang tuluyan na siyang mahawakan ng mga halimaw, nakita niya ang ating bida at sumigaw ito ng malakas at humingi ng tulong. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan, makikita natin ang ating bida kung paano niya papatayin ang mga dead spirit, at higit pa dyan makakaharap nila ang boss ng Secret Realm, at makikita ulit natin si Xiao Jiu ang totoo nitong anyo at kung paano nito papatayin ang boss.